Hi guys, good morning. So ngayon, itatry natin yung bago nating gadget. Ito yung Insta360 X4. So bibili natin ito last week pero hindi pa natin na-try sa ride natin. So ngayon gagamitin muna natin para lang matest during daytime recording. So tingnan natin kung maganda nga yung quality ng video. So actually meron naman tayong isang Insta360 which is yung 1R. So yun yung unang release talaga ng Insta360. So kaya tayo kumuha nitong X4 kasi nagluloko na yung luma natin. So may time na ayaw nyo na mag power on or sometimes bigla na lang siyang tumitigil. So nag-decide tayo na kumuha na tayo nitong bago kasi sayang naman yung mga recordings natin or something na halimbawa nasa biyahe tayo tapos meron tayong mga view na gustong makunan, hindi natin makukuha kasi nga hindi na reliable yung camera. So itong X4 bagong release lang talaga siya. So last April lang siya ni-release sa market. So then after a week kinuha natin siya. So yun nga lang, wala pa tayong chance na makapag-ride kasama yung group. So hindi natin siya matitest. So ngayon I'm going to Makati. So papasok tayo. Then itatry lang natin to kung okay naman yung recording niya or yung quality ng video. So hindi naman to comparison doon sa 1R natin kasi I know na talagang mas higher yung specs nito, no? So at least gusto lang natin matry kung kamusta naman yung quality niya. Isa sa concern na sinasabi ng iba is yung medyo nag-overheat daw siya, no? So hindi ko alam kung saang part ba to nag-overheat, kung talaga bang ginagamit siya as in yung mga outdoor activities lang. Unlike kasi pag nasa moto vlogging ka, so usually nakamotor ka, no? So mahangin talaga yan kahit sabihin natin na medyo tirik yung araw pero may hangin pa rin. So expected talaga na hindi siya mag-overheat, unlike or unless na may stock ka talaga ng matagal at talagang walang hangin. So yun, test na natin to kung okay. Then post natin to sa YouTube channel natin para makita naman ng iba, no? So right now hindi ako nakamotor, so nasa sasakyan ako ngayon. So test lang natin siya. So ngayon nandito na tayo sa expressway sa stage 3. So ito madalas yung dinadaanan natin pag pupunta tayo ng Makati or pumapasok. So kaya ako nag-expressway kasi feeling ko ito na yung pinakamabilis na route, no, papuntang Makati na wala ganong traffic. So wala kang alalahanin ng mga maraming sasakyan. So although na medyo pricey siya kung dito tayo dadaan kasi nga magbabayad tayo ng toll na which is 300 pesos, no? But then kung ang i-compare natin is yung comfort, mas okay dito kumpara doon sa EDSA or doon sa C5. So ngayon try lang natin to ng mga ilang minutes lang, mga 30 minutes siguro, para lang matest natin kung kamusta yung performance niya or kamusta yung quality ng video. So ayan guys, so mabuti hindi ganun ka-traffic. So tama lang yung takbo. So usually 60 kilometers na naman yung maximum speed dito, no? So or speed limit. But then sometimes sumusobra 70, at least mga doon hanggang doon lang para safe tayo kasi pag more than 70 ka na, especially pag consistent na 70 or 80, mapa-plug down na tayo as overspeeding. So 60 lang which is good kasi dire-diretso lang naman yung takbo. So wala ka ganong alalahan na traffic unlike doon sa EDSA. So stay tuned guys.
natin may sumusunod sa atin na government official na sasakyan, no? Hindi naman siya red plate pero may mga sticker siya ng government eh. So wala siya magagawa unless na talagang emergency or something. Okay, so overtake tayo dito sa dalawang truck kasi mabagal to. Alright, so malapit-lapit na tayo sa Makati. Kitang-kita na natin yung mga area. Biyahe talaga pag dito sa expressway. So next stop na is Nagtahan na. Okay, then after Nagtahan Buendia na. Right. So guys, ngayon ang init pa rin. So kahit nakasasakyan tayo, no, naka number 3 na tayo, pero ramdam mo pa rin yung init sa labas. Grabe. So isang downside pa kaya siguro sobrang init kahit nasasakyan is na clear yung salamin ko na wala akong tint or dark tint. Hindi ako gumagamit ng dark tint kaya ang init pa rin. So tago sa loob talaga. So para lang palamig natin yung sasakyan is kailangan natin mag-increase ng air condition. So unlike kung tint yung sasakyan, kahit sabihin natin number 2 lang or doon nga sa isang sasakyan, so naka dark tint yung super dark, kahit number 1 lang or sa set ko lang siya sa automatic na 25, goods na ako eh. So dito talagang sobrang init pag yung transparent or clear yung tint mo. Alright, so we're near na sa Buendia. Ilang meters na lang mag-exit na tayo. Okay, wow, may traffic na papasok ng Buendia. Alright guys, so hanggang dito na lang. So i-edit ko na lang to, tingnan natin yung quality, then ipopost ko sa YouTube channel natin, so para at least makita natin, mapanood natin pag meron tayong time. So until next time guys, I'm almost near na sa exit sa Buendia. So pag meron tayong mga rides, ito na yung next na camera natin na gagamitin, and hopefully makapture natin yung mga magagandang scenery or areas na pwede mabibisita natin during our ride. So hopefully one of these days makapag-ride tayo, then magkakaroon tayo ng panibagong content, but this time just stay tuned guys. So pag meron man ako mga new updates or video, you will know it. So please like and subscribe and click the notification bell para pag meron tayong mga new contents, ma-inform kayo at yun, tulungan nyo ako sa channel, panoorin nyo yung mga videos. So sometimes or kadalasan sa mga video ko is I think boring kasi sobrang haba, but then my purpose is not just to earn money on my channel but just to capture yung mga memorable places na mapupuntahan natin during our ride, kasi minsan na naman nangyayari sa atin or hindi naman natin palagi siya nagagawa or napupuntahan. So that's the purpose. Yung goal natin is just to capture all those places na mabibisit natin during our rides para in the future, no? So kung halimbawa papahinga lang tayo, gusto natin balikan yung mga lugar na napuntahan natin, so meron tayong mga places or meron tayong mga recordings na pwede natin panoorin. So and guys, thank you very much and have a good day everyone. So waiting na ako dito sa exit, medyo matraffic lang. So see you on my next vlog. Take care.
something